Kamusta? Handa ka na bang sumisid sa mga materyales na pinadala mo? Game na? Meron tayo ritong isang set ng mga dokumento at isang detalyadong chart. At ang nilalarawan nito ay isang proseso na tinatawag na walang hanggang ebanghelyo. Mhm. Kung dininan mo, para talaga siyang isang roadmap, isang theological na paglalakbay na hinati sa tatlong malalaking yugto. Oo, tatlong phases. Una, ang kautusan, tapos ang ebanghelyo ng kaharian, at sa dulo, ang aklat ng pahayag. Tama. So, ang misyon natin ngayon ay hindi lang basta basahin yung mapa. Ang gusto nating gawin ay intindihin yung paglalakbay mismo. Okay. Titingnan natin kung paano nag-uugnay-ugnay ang bawat hakbang mula sa pag-alam sa problema hanggang sa tuluyang paglutas nito. Tara, himayin natin to. Magandang paglalarawan yan, isang roadmap. At bago pa man tayo pumasok sa bawat kali at kanto, tingnan muna natin yung destinasyon. Sige! Base sa mga dokumento mo, ang buong prosesong ito ay nagpapakita ng isang progresibong plano. Inilalarawan ito bilang paraan ng Diyos para turuan ng sangkatauhanang magmahal. Hindi lang pagsunod. Hindi lang basta pagsunod, isang pag-ibig na nagmumula sa buong puso, isip at lakas. At yung pinakadulo ng roadmap na to, yung nakasulat sa pinakailalim ng chart, ay pagkumpleto sa proseso ng paglikha. Sa Korean, 창조의 완성과정. Oo, Changjoe Wansonggajong, na ang layunin ay humubog ng mga taong hindi na muling babalik sa pagkakasala. Okay, pagkumpleto sa proseso ng paglikha. Ang bigat ng konseptong yan, no? Oh, malalim talaga. Sige, para maintindihan natin yan, umpisahan natin sa simula. Sa unang yugto na may label na ang kautusan o yulpop, Okay, nakasulat dito na ang layunin nito ay ihayag ang kasalanan o 죄를 드러낸다. Parang ang negative ng dating, di ba? medyo. Based sa pag-aaral mo sa mga materyales na to, ganun ba talaga ang intensyon? Ang ipakita sa mga tao na hindi nila kaya? Sa isang banda, oo. Pero may mas malalim na dahilan. Isipin mo ang kautusan bilang isang salamin. Okay, isang salamin. Ang trabaho ng salamin ay hindi para ayusin yung dumi sa mukha mo. Ang trabaho nito ay para ipakita sa iyo na may dumi. I see. Ganon ang papel ng kautusan sa yugtong ito. Ito yung unang tipan o chot onyak na ayon sa teksto ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel kay Moises. Nagtatakda ito ng isang perpektong pamantayan na, Imposible. actually oo, imposibleng maabot ng sino man sa sarili niyang lakas. At sa pagpapakita ng ito ng pagkukulang, napipilitan ng tao na maghanap ng solusyon sa labas ng sarili niya. So tama ako. Parang set-up nga. Parang setup, pero hindi para sa kabiguan. Para sa pag-amin na kailangan ng tulong. At sa ilalim ng yugtong ito, binabanggit din yung espiritu ng pagkaalipin o Jongeyong. Sinasabi rito na ang pagsunod ay nagmumula sa takot. Bakit takot? Bakit yun yung kailangang maging unang motivasyon? Magandang tanong yan. Kung titingnan natin to mula sa isang developmental na pananaw, parang pagpapalaki ng bata. Okay. Sa simula, ang isang maliit na bata, hindi pa niya lubos na naiintindihan yung konsepto ng tama at mali. Ang naiintindihan niya ay yung konsepto ng consequence. Huwag mong gawin yan kasi mapapalo ka. Ganon. Eksakto. Huwag mong hawakan yan kasi mapapasok ka. Ang pagsunod ay nakaugat sa pag-iwas sa parusa. Ganyan inilalarawan ng mga source ang relasyon ng tao sa Diyos sa ilalim ng kautusan. May distansya. Oo. At makikita mo yan sa daloy ng komunikasyon na nakalista sa chart. Mula sa Diyos, dadaan muna sa anghel, tapos kay Moises, bago makarating sa mga tao. Hananim Chonsa, Mose, Peksong. 4 na baitang. 4 na baitang. Napaka-structured at, yun nga, may distansya. May mga tagapamagitan na lalong nagpapatibay sa ideya ng isang relasyong amo at alipin, hindi pa ama at anak. Malinaw yon. Ang kautusan bilang isang gabay, yung Monghak Sonsing na nabanggit sa isang reference na nagtuturo ng rules kasi hindi pa kayang intindihin yung mas malalim na prinsipyo. Tama. So, naitatag na ng kautusan yung problema na ipakita ng salamin yung dumi, natural lang na ang susunod na hakbang sa roadmap ay ang solusyon. Dito na ba pumapasok yung ikalawang yugto?
Yung ebanghelyo ng kaharian. Eksakto. Kung ang kautusan ang diagnosis, ang ebanghelyo ang reseta. Okay. Kung yung una ay nakasentro sa Mesiyas na darating, o Silmasiya Rilyong Japara, ang ikalawa ay nakatuon na sa Mesiyas na dumating na, o Silmesiya Rilyong Japara. At ang sentro ng buong yugtong ito, yung kaganapang nagpabago sa lahat, ay yung krus, shiptyaga. Diyan nangyayari ang isang napakalaking pagbabago sa buong sistema. At ano yung pinakamalaking pagbabagong yun? Nakikita ko rito sa chart mula sa paghahayag ng kasalanan, ang layunin niya yun ay pagkakamit ng katuwiran, uiril ot kehanda. Pero ang mas nakakaintriga para sa akin ay yung pagbabago sa motibasyon. Binanggit mo kanina yung espiritu ng pagkaalipin. Dito, ipinapakilala ang espiritu ng pag-aampun, yang jaeyong. Napakalaking shift niyan. Oo, parang yung pagkakaiba ng isang empleyado na sumusunod sa utos para hindi matanggal sa trabaho kumpara sa isang anak na tumutulong sa negosyo ng pamilya dahil sa pagmamahal. Ganun ba yung idea? Perpektong analogya. Iyan mismo ang puso ng ikalawang yugto. Ito yung yugto ng biyaya, une at pag-ibig. So hindi natakot. Hindi natakot. Kung dati, takot sa parusa ang nagtutulak sa'yo, ngayon, ang pag-unawa sa sakripisyo sa krus ang nagiging inspirasyon mo. Sabi nga sa chart, sa pamamagitan ng krus, nalalaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Na nagiging dahilan para mahalin din natin siya. Tama. Hanami din sarangil algeduenda, hanamimul sarang hagedenda. Ang pagsunod, hindi na siya obligasyon. Isa na siyang tugon ng pasasalamat at pagmamahal. Wow! Ito yung tinatawag na batas ng anak, adre ebob, na hindi na nakasulat sa bato, nakasentro na sa isang relasyon. At yung relasyong yan naging posible dahil sa konsepto ng pagtubos o tezog cherilyong soham. Nakasulat din dito ang isang parirala na medyo technical, pipurimultongan se onyage chekyol. Anong ibig sabihin yan? Iyan yung legal na pundasyon, kumbaga, ng bagong relasyon na ito. Inipapaliwanag ng mga source na ang bagong tipan ay tinataakan o sinilyuhan sa pamamaitan ng pagwiwisik ng dugo. Sa sinaunang konteksto kasi, ang dugo ay sumisimbolo sa buhay at yan ang pinakamatibay na selyo ng isang kasunduan. Okay, makes sense. Kaya ang idea rito, yung sakripisyo ni Kristo ang naging pinal na garantiya ng bagong kasunduan ng pagpapatawad at pagtanggap. At dahil dito, nagbago rin yung daloy ng komunikasyon. Oo nga no. Mula sa 4 na baitang kanina, ngayon mas direkta na ama, anak, tapos diretso na sa mga tao. Oo, ama, anak, na tinutukoy bilang unang mga aliw o ilcha buheysa at diretso na sa mga tao. Ito Adelbeck song. Nawala na yung mga anghel at si Moises bilang tagapamagitan. Mas malapit na. Mas intimate. At kaakibat ng pagbabagong yan, may evolusyon din sa konsepto ng simbahan. Sa ilalim ng kautusan, tinawag itong simbahan sa ilang o kwangyakyue. Ngayon, sa ilalim ng ebanghelyo, ito na ang simbahang binili ng dugo o pirosa shinkyue. May isang magandang paglalarawan dyan na ang simbahan daw ay isinilang mula sa krus, tulad ng kung paano kinuha si Eva mula sa tadyang ni Adan. Napaka-intimate ng imahe. Oo, at sinadyaan paglalarawan yan para bigyang diin yung lalim ng relasyon. Hindi na ito isang grupo ng mga taong sumusunod lang sa utos. Isa ng katawan. Oo, isang katawan, isang nobya na may malalim at personal na ugnayan sa pinagmulan nito. Ang simbahang ito ay binubuo ng mga banal o songdo na ayon sa teksto ay tumanggap na ng mga unang bunga ng Espiritu. Sila yung mga nakaranas na ng pagpapatawad. At namumuhay na sa ilalim ng biyaya. Okay, napaka-klaro ng pag-usad mula sa pagkaalam sa kasalanan, ngayon ay pagpapatawad sa kasalanan. Para sa maraming tao, dyan na nagtatapos yung kwento, di ba? Diagnosis tapos gamot. Usually, Pero dito sa roadmap na to, merong pang pangatlo at tila pinakamatinding yugto. Ano pa ang kailangang mangyari pagkatapos mapatawad? iyan ang tanong na sinasagot ng ikatlong yugto. Kung ang ebanghelyo ay ang paggaling mula sa sakit,
Ang huling yugto ay ang pag-abot sa pinakamataas na antas ng kalusugan. Yung hindi ka na basta magaling, kundi malakas na. At hindi na tinatabla ng sakit. Ito ang yugto na nakabatay sa Aklat ng Pahayag o kay Shirok. Ang focus, lumipat na naman. Hindi na sa Mesiyas na dumating, kundi sa Mesiyas na muling darating. Tashioshil Mesiyerel Yongjapara. Dito na pumapasok yung mga konseptong mas malalim. Ang yugtong ito ay tinatawag na yugto ng katotohanan o chilli at pinamamahalaan ng batas ng banal na espiritu o Songnyeong Hananime Bob. At ang layunin, hindi na lang mapatawad sa kasalanan, kundi pagtagumpayan ng kasalanan upang maiwasan ng paghatol, twerel igya, shimpanel piyagehanda. Dito ako medyo nalilito. Okay. Baka isipin ng iba, bumabalik na naman tayo sa pagsisikap, parang salvation by works na ulit at hindi na grace. Paano binabalanse ng mga dokumento yung ideyang ito? Mahalaga ang tanong na yan kasi dito madalas nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Oo. Ayon sa pagkakalatag ng mga ideya rito, ang pagtatagumpay sa kasalanan ay hindi paraan para matamo ang kaligtasan. Ito ang bunga ng tunay na kaligtasan. So resulta, hindi requirement. Eksakto. Ito ang pinaka-ultimate na expression ng biyaya. Isipin mo yung pag-aaral magbisikleta. Okay, sige, gusto ko yan. Ang kautusan, yan yung magulang mong nakahawak pa sa likod ng upuan na laging sumisigaw ng diretso lang, huwag kang liliko, baka matumba ka. Puro utos at takot? Puro utos. Ang ebanghelyo, yan yung sandaling binitawan ka na niya, pero nararamdaman mo yung tiwala at pagmamahal niya, kaya nagkakalakas ka ng loob na magpedal. Kahit matumba, okay lang. Pinatawad na niya ang mga pagkakatumba mo. At ang ikatlong yugto. Ang ikatlong yugto, ang yugto ng katotohanan, ay yung punto na hindi mo na iniisip yung pagpedal, hindi mo na iniisip yung balanse. Nagbibisikleta ka na lang. Naging parte na ng kung sino ka. Oo, ganyan inilalarawan ang batas ng banal na espiritu. Hindi na siya isang panlabas na utos na sinusunod mo o isang alaala ng pag-ibig na nagbibigay inspirasyon sa'yo. Panloob na realidad na siya. Wow! Ang espiritu mismo ang nagiging batas sa puso mo, kaya ang paggawa ng tama ay nagiging kasing natural na ng paghinga. Nagustuhan ko yung analogy na yan. So, yung maaga at huling ulan o irunbi, dujunbi na binabanggit dito, ano ang papel niyan sa proseso ng pagiging ekspertong siklista? Sinasabi rito na ang mga iyan ay sumisimbolo sa dalawang malakas na pagbuhos ng banal na espiritu. Dalawang bugso. Oo, yung maagang ulan, parang yung unang bugso ng lakas na nagbigay daan sa paglago ng unang simbahan. Ang huling ulan naman ay inilalarawan bilang mas malakas na bugso na kailangan para makumpleto yung proseso. Para mahinog yung mga bunga. Tama. Para maabot ang ganap na pagtatagumpay laban sa kasalanan, ito yung kapangyarihang maglilipat sa isang tao mula sa unang langit at unang lupa patungo sa bagong langit at bagong lupa. Isang kumpletong pagbabago ng sistema. At kasama sa pagbabagong yan, nag-e-evolve na naman ang simbahan. Mula sa simbahang binili ng dugo, ito ay nagiging simbahan ng dalawang saksi o Tucheng in Kyohe. Oh yes. Alam kong reference to sa Aklat ng Pahayag, pero sa konteksto ng chart na to, ano ang espesyal na katangian ng simbahang ito? Ang simbahan ng dalawang saksi ay inilalarawan dito bilang ang katawan ng mga mananampalataya na nasa huling yugto na. Sila na yung mga nagtatagumpay. Ang mga nag-graduate. Oo, sila yung mga nag-graduate na sa buhong proseso at binubuo sila ng mga tinatawag na unang bunga o Chatyol Medal. Sila yung mga ganap ng nalinis, walang dungis. At dahil doon, pinagkakatiwalaan ng isang espesyal na otoridad. Yung Choljang Kwanse? Oo, yung Choljang Kwanse, ang kapangyarihang maghahari kasama ni Kristo. Sila ang prueba na ang buong proseso ay posible at matagumpay. So sila yung finished product. At yung daloy ng komunikasyon para sa kanila, yun na yung pinakakompleto. Pinakakompleto na. Mula sa Ama, dumadaloy sa Anak, ipinapahayag ng banal na espiritu na tinatawag na ngayong ikalawang mga aliw o Tseje Buesa at diretso na sa mga tao. Aba, Anak, Sangyong Hananim, Baksang. Walang anumang hadlang, perpektong koneksyon. Tama.
Ito ang pinakadalisay at pinakadirektang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga anak na siyang resulta ng buong paglalakbay. Ang galing ng pagkakalatag. Kung susumahin natin ang buong roadmap na to, parang dula na may 3 yugto. Sige. Una, ang yugto ng kautusan. Yan yung batas. Para malaman natin yung problema, ang kasalanan. Pangalawa, ang yugto ng ebanghelyo. Yan ang biyaya. Para matanggap natin ang solusyon, ang kapatawaran na nag-uudyok sa atin na mamahal. At pangatlo, ang yugto ng pahayag. Yan naman ang katotohanan para maranasan natin ang ganap na tagumpay. Ang tuluyang paggapi sa kasalanan. Ang eternong pagsunod, kung saan ang pagsunod, natural na. Kasi yung batas, nasa puso na mismo. Talagang may malinaw na pag-usad mula sa takot, patungo sa pag-ibig at nagtatapos sa pagiging likas. At dyan tayo gumabalik sa pinakaunang sinabi natin, ang pagkumpleto sa proseso ng paglikha. Oo nga. Base sa ating pinag-aralan, ang pinakadulo ng prosesong ito ay ang paglikha ng mga taong hindi na muling magkakasala, yung tinatawag na mga unang bunga na may otoridad. Hindi ito tungkol sa pag-alis sa mundo, kundi sa pagperpekto sa isang tao sa loob ng mundong ito. Isang napakalalim na konsepto. Oo. At ito ang iwan kong tanong para pag-isipan mo. Kung ang buong prosesong ito ay patungo sa pagperpekto sa isang tao, ano sa tingin mo ang praktikal na itsura sa pang-araw-araw na buhay ng isang taong ganap ng nagtagumpay laban sa kasalanan at namumuhay sa ilalim ng batas ng Espiritu? Paano sila mag-isip, magdesisyon, makisalamuha sa isang mundong hindi pa perpekto? Hindi na sila kumikilos dahil sa takot sa parusa at hindi na rin lang dahil sa inspirasyon ng isang nakaraang kaganapan. Ang paggawa nila ng tama ay instinct na. Ano kaya ang itsura niyan? Isang bagay na sulit pagnilayan.